iisang puso, iisang misyon. Bagong buhay para sa bayan at para sa isa't isa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, April 14, 2026, ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kapag nagbago ang puso, nagbabago ang paraan ng pamumuhay, lalo na sa pakikitungo sa kapwa. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 4, verses 32 to 37, ang mga unang Kristiyano ay namumuhay na may iisang puso at iisang layunin. Sinasabi ng unang pagbasa, sila ay may iisang puso at iisang diwa. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan, estado sa buhay, kakayahan. Pero naging iisa sila. Bakit? Dahil iisa ang kanilang pananampalataya. Iisa ang kanilang misyon. Iisa ang kanilang Panginoon, si Kristo. At nakita ito sa kanilang buhay. Nagbabahaginan sila. Nagtutulungan sila. Walang pinababayaan. Hindi ito madali. Ngunit ito ay bunga ng pagbabago. Dahil ang totoo, mas gusto nating unahin ang sarili. Gusto nating siguraduhin ang atin. Minsan, nagkakaroon ng kompetisyon. Pero, ang mga unang Kristiyano ay iba. Nabago sila mula sa loob. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 7 to 15, sinabi ni Jesus, kailangan kayong ipanganak muli. Para sa ating mga Katoliko, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya ang hamon para sa atin ay isabuhay ang grasya na natanggap natin sa ating binyag. Kaya ibig sabihin ito, hindi lang pagbabago sa kilos, kundi pagbabago ng puso. Mula sa sarili, tungo sa kapwa. Mula sa pagkanya-kanya, tungo sa pagkakaisa. Mula sa walang pakialam, tungo sa malasakit. Ito ay bagong buhay sa Espiritu. Para sa ating mga sundalo at sa lahat na nasa serbisyo, ang misyon ninyo ay hindi solo. Sa serbisyo, kailangan ang tiwala. Kailangan ang teamwork. Kailangan ang malasakit sa kasama. Kung walang pagkakaisa, mahihirapan ang misyon. Masisira ang samahan. Pero kung may iisang puso, lumalakas ang unit. Nagiging matagumpay ang misyon. Kaya ang tanong para sa atin, ako ba ay may malasakit para sa aking kasama? Tumutulong ba ako o nag-iisa lang ako? Bahagi ba ako ng pagkakaisa o ng pagkakahati? Dahil ang tunay na pananampalataya nakikita sa pakikitungo sa kapwa. Mga kapatid, ang mga unang Kristiyano ay naging iisa dahil sila ay nagbago. At kayo rin ay tinatawag hindi lang maging mahusay sa tungkulin, kundi maging mabuting kasama. May malasakit, may pagkakaisa, may puso para sa iba. Dahil kapag ikaw ay tunay na ipinanganak muli, hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa Diyos at para sa iyong kapwa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, baguhin mo ang aming puso. Turuan mo kaming magmalasakit sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng diwa ng pagkakaisa sa aming misyon. Tulungan mo kaming maging mabuting kasama, tapat na lingkod at tunay na saksi ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Pablo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.